Ito ang Kasarinlan Eco Park na matatagpuan sa bayan ng Baras sa lalawigan ng Rizal. Proyekto ito ng munisipyo ng bayan ng Baras sa pakikipagtulungan katuwang ang Laguna Lake Development Authority at Winergy Holdings Corporation. Isa sa layunin ng proyektong ito ay maipakita ang natatagong ganda ng bayan ng Baras. Tunay ngang marami pang mga gandang lugar ang hindi pa natin napupuntahan dito sa bayan ng Baras. Isa na nga ito, Kasarinlan Park, na libre kang mamasyal, mag-jogging, mag-picnic o kaya tumambay at pagmasdan ang napakalawak na Laguna Lake. Kaya ngayong araw, samahan nyo ako at ipakita ko sa inyo kung paano ito puntahan at ang mga pwede mong gawin dito sa Kasarinlan Eco Park. Dito sa Manila East Road mag-uumpisa ang aming magiging biyahe. Pero bago kami makarating dito ay galing kami sa C6 Lakeshore dahil doon ang aming naging meet up. Paakyat na nga kami ito ng Antipolo. Weekdays ito kaya hindi ganun kadami yung sasakyan. At kung titingnan nyo, sobrang luwag ng kalsada. Napagbigyan din tayo dahil maganda ang panahon. Nga pala, dadaan muna kami ng Antipolo Cathedral dahil yung 4 na kasamahan namin ay magpapabless ng kanilang mga motor. Isa nga ang Antipolo Cathedral sa dinarayo ng mga manlalakbay dahil na rin dito mo matatagpuan ang Virgin of Antipolo o mas kilala sa Nuestra Señora de la Paz Ibuen Viaje or Our Lady of Peace and Good Voyage. Siya ang patron ng mga manlalakbay. Kaya naman perfect venue ang Antipolo Cathedral para sa mga magpapabless ng mga sasakyan. Ngayon, nandito na kami sa may Hamaka Park. Yung isang way na yon sa bandang kanan papuntang Teresa, itong kaliwa papunta sa Hinulugang Taktak, at syempre papunta dito sa Antipolo Cathedral. Touchdown na nga kami dito sa Antipolo Cathedral. Ngayon kung bago ka pa lang, may parking area dito sa may gilid na libre. Pagkatapos nga namin magpa-blessing ng motor at magsimba, konting picture at maya maya bumiyahe na kami.
Exact location namin. Nandito na kami sa Zigzag Road sa Antipolo. Isa nga ito sa paboritong spot ng ilan sa mga riders. Kung bago kang riders at naghahanap ng adventure at ma-experience ang zigzag na ganito, para sa iyo ang lugar na ito. Una, dahil malapit nga ito sa Metro Manila at tanaw na tanaw mo ang ibabang bahagi ng Teresa at Bayan ng Morong. Dito nga, sobrang solid ng view. May mga ilang riders na talagang sadyang tumitigil para magpakuha ng litrato. Konting paalala lang sa mga kapwa ko riders na magagawi rito. Dahan-dahan lang dahil talaga namang sobrang solid ng mga liku-liku dito. At isa pa, pabulusok. Kaya dapat maging maingat ka sa pagmamaneho. Sa banda rito, sa may Villas Sampaguita, dito na halos nagtatapos ang paliko-liko at pabunsok na kalsada. Fast forward, narating na nga namin ang arko ng Morong. Maya-maya pa, narating na namin ang barangay May Bangkal. Kumanan nga lang kami dito dahil dito ang papunta sa Baras Town proper. Maganda rin yung kalsada rito. Una, dahil nasa gitna ito ng mga palayan. Napakasarap ng hangin at sobrang ganda rin ng view sa lugar na ito. Tingnan mo naman, bibihira ka lang makakita ng mga ganitong tanawin. Kaya talagang sulit ang pagra-rides sa lugar na to. Sa puntong ito, halos malapit na nga kami sa Baras Town proper. At sinalubong na agad kami ng arko ng Bayan ng Baras. Tumigil din nga pala kami sa may munisipyo ng Baras para magpakuha ng litrato. At ilang saglit pa, bumiyahe na rin lang kami dahil malapit na lang din ang aming pupuntahan. Kumanan nga kami sa kaling ito. Kung mapapansin nyo, may signage siya na kulay pula na nagtuturo kung saan mo makikita yung Kasarinlan Eco Park. Residential area ang napasukan namin na kalsadang ito. Meron din dito na pwede nyo pagbilhan na Alpha Mart. At sa unahan nito, wala nang mga ibang tindahan. Mga sari-sari store na lang. Ganito yung madadaanan nyo pag papunta kayo doon mismo na sa may magandang Baras. Napaka dilim, daming mga puno. At may dalawang marites na nag-aabang. Wow, nakaka-relax yung view dito. Medyo mainit na kasi alas 10 na ng umaga. Pero ang ganda naman ang lugar. Lawak. Sa bandang kaliwa, magkakatabi, dikit-dikit na mga tindahan at mga kainan. At sa tapat nito ay ang kanilang parking area. Napakalawak.
Halos ilang sasakyan din ang magkakasya dito. Isa itong open parking na libre. Dito nga'y inumpisahan na nga namin ang paglalakad upang i-explore ang napakalawak na Kasarinlan Eco Park. By the way, hindi ko na nga pala na-videohan yung pagpasok namin sa may entrance. Wala rin kaming binayaran. Naglista lang kami ng aming mga pangalan. At ayun, diretso pasok na dito sa Kasarinlan Eco Park. Isa sa nagustuhan ko dito, meron silang malinis at well maintained na palikuran. Isa pa, sobrang ganda rin ng mga paintings na nakalagay dito. Isa pa sa feature ng Eco Park na ito ay ang kanilang child-friendly na palaruan na tsak mag-i-enjoy ang mga anak nyo. Isa pa sa pwede nyong ma-enjoy dito ay ang boat ride. Sinubukan nga ng aming grupo na sumakay dito. Nagbayad lang kami ng 20 pesos bawat isa.
Mula sa loading area, dadaan kayo sa Baras River hanggang sa marating nyo ang Laguna Lake. Halos 15 minutes ito na boat ride at halos sa gitna nga ng laot ka dadalhin. May mga madadaanan kayo ditong mga fish cage. Ayon sa aming bangkero, mga bangus daw ang laman nito. Bukod sa boat ride, pwede rin kayong tumambay sa tabi ng Baras River habang nagkukwentuhan at kumakain. Ang masasabi ko, isa ang Kasarilan Eco Park sa highly recommended na pasyalan para sa naghahanap ng libre at budget friendly na pasyalan. Shoutout nga pala sa mga nakasama ko sa adventure rides na ito. Until next rides, ako nga pala si A at ito ang adventure ko today.